Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So, thank you Lord, panibagong reaction na po ang aking gagawin ngayon. May kinalaman po to doon sa aking naging post na kung may nagsasabi ba ng totoo. Ito si Ate Rose and si Papa Dins, iniyakan ng drama queen. So, ang pasensya na, drama queen po ang tawag ko kay Ate Rose. Bakit? Kasi matagal na siyang iyakin eh. Kunting iyak na, dramahan na si Papa Dins. So, yun. Sa dulo po ng aking gagawing reaction, maglalagay po ako doon ng kunting clip lang. Dahil patungkol doon sa may isang buwan na po kasi na may sponsor na nagbigay para sa deposit advance doon sa lilipatan nila Ate Rose, pero hanggang ngayon hindi pa sila nakakalipat. So, ano na nangyari? Kaya, doon sa blessing na natanggap ni Ate Rose para pang down payment sa lilipatan nilang bahay, syempre para kay Papa Dins, mahihiya din siya sa sponsor kasi nakikita, nandun pa rin naman sila Ate Rose. So, yun, suportahan po natin mga kababayan, kabisnes kapapi at kalingap, ang kabisnes official, kabisnes family at si Papa Dins TV. So, ngayon, ang reaction ko po ay nandito natin makukuha at mapapanood nyo po sa Papa Dins TV. Kasi itong late upload ni Papa Dins, last upload ni Papa Dins regarding kila Ate Rose, ito yung yung nakaraan kasi nalaman ni Papa Dins na nagsinungaling si Ate Rose about doon sa kulong-kulong. Ano ba yun? Yung sa tindahan ng siomay, yung parang food cart na hindi pala yun hinuhulugan ni Ate Rose base sa kanyang sinabi kay Papa Dins. Tagal na kasi yun, isang buwan na nakalipas tapos hindi pa rin niya sinabi yung katotohanan kung kailan. Ngayon lang na-discover ni Papa Dins na hindi nga pala talaga binibenta ng may-ari, kundi pinatitinda lang sila. So, ayun, nagkabukuhan na. So, ito na ngayon mga kababayan, no, kabisnes kapapi at kalingap. Nagkita na nga ito sila Papa Dins, Ate Rose, natimingan doon sa bahay. Unang pasok nila, kumbaga hindi sila pinapasok, nanibago, kahit ako nanibago ako, parang wala na kumbaga huli na si Ate Rose, wala na siyang magawa. Hilaw yung kanyang pagtanggap. Yung parang, hindi mo maintindihan kung nahihiya, na parang siguro nung time na yun, na naabutan siya rin ni Papa Dins, baka isip na Ate Rose, kung pwede lang na maging invisible siya, hindi siya makita, ginawa na siguro. Kasi mapapansin nyo, mga kababayan o kabisnes kapapi, yung naging reaction niya, parang, hindi agad siya hindi agad siya nakareact. Basta ang ginawa lang niya, yung mga upuan, inispread niya. Pero hindi siya nagsalita. Parang tumingin lang. Talagang mapapansin mo na iba siya nung una. Na parang welcome. Yung time na yun parang hindi welcome sila Papa Dins. Tapos meron nang tumawag, kinausap niya muna, antay sila Papa Dins. Then sa huli pinapasok din naman. Ayun, drama-drama na naman. So tinanong ni Papa Dins doon kung kumusta na. Kailan sila lilipat? Wala pa din, hindi pa rin sila nakakalipat ngayon. So anong nangyari? Kasi nung unang tinanong to ni Papa Dins ng mga nakaraang video kung kumusta na yung paglipat. So may naipakita pa siya na pera na nandoon pa yung intact pa yung bigay ng sponsor. Naipakita pa yon. So makikita niyo sa clip na ilalagay ko dito sa dulo ng aking reaction. So itong huli ngayon, kasi nga nabanggit dito ni Papa Dins na parang si kabisnes nga si Pinuno parang nagsuggest na kung pwede doon na lang lumipat malapit sa ka-business family. Ito sila Ate Rose. Tapos sabi naman ni Papa Dins, siguro naman nandiyan pa yung pang down, yung pera para sa paglipat nila. Nandiyan pa naman daw, kompleto pa naman, pero wala na siyang naipakita. Mga kababayan, ewan ko lang kaya nga sabi ko doon sa aking thumbnail, yung credibility ng isang tao, credibility. Parang ang hirap ng paniwalaan, parang hindi ako makumbinsi kay Ate Rose na hindi niya magagalaw yung pera. Nandoon pa rin nga ba? Hindi natin alam. So, malalaman talaga natin ang katotohanan na ito once, halimbawa, meron nang nakitang lilipatan sila Papa Dins para sa kanila at hingiin na yung pang down payment. Pero, malay natin, makaipon pa. Kung nandoon nga, thank you Lord kasi hindi nakakahiya sa sponsor. Excuse me, naalala ko yung sponsor na si Ma'am Irene, nagbigay siya ng 9,000.
a month ago, isang buwan nang nakalipas. Shout out po kay Ma'am Irene. So, 9,000 yun. Yung load kay 9,000. Isang buwan, 9,000, hirap ka sa buhay. Ewan ko lang kung hindi nga nagalaw yun. Ako mga kababayan, no, kabisnes ka papi kalingap, hindi ko hinuhusgahan dito si Ate Rose. Naiintindihan ko po yung kanyang sitwasyon, ang kanyang kalagayan, na mahirap talaga yung wala kang sariling bahay, na nangungupahan ka lang, nakikitira ka lang, tapos walang permanenteng trabaho, mahirap po yun. Pero, ito yung hindi maganda. Yung magsisinungaling siya sa taong may taos-pusong malasakit sa kanya, sa katauhan ni Papa Dins, ang ka-business family, at yung mga sponsors niya. Dahil unang-una ang mahihiya talaga si Papa Dins. Mahihiya si Papa Dins doon sa mga sponsor nila, Ate Rose, kasi matagal ng panahon. Walang pagbabago, paulit-ulit, ganun pa rin lang. Lalong-lalo na ngayon na paasa lagi na nung pagkaabot nga ng pera, sabi ni Ate Rose, okay na bukasan, lilipat na sila, ibibigay na yung down payment. Lumipas yung buwan, wala pa rin mga kababayan. So, ano na nangyari? Siyempre si Papa Dins talaga, mahihiya talaga siya doon sa nagbigay ng pera sa sponsor, mahihiya talaga. At ito pa mga kababayan, hindi ko rin alam kung ito na talaga ang proseso ngayon. Kasi doon, di ba, alam natin na hospital si Ate Rose, nadala doon sa hospital nga, kasi may sakit nga siya, di ba? So, itong last upload ni Papa Dins, so kiniumusta nga siya ulit. Binanggit doon ni Ate Rose na yung mga papel sa medical niya, yung medical abstract, yung mga resibo, yung mga lahat ng gastos kasi lumapit daw ito siya sa isang kaibigan niya sa munisipyo na parang tutulungan sila para sa financial assistance at kinuha daw po yung mga original copies ng medical abstract niya. Ewan ko kasi kami din lumapit din kami ng tulong sa gobyerno. Nung na-hospital yung anak ko, kulang yung pera namin, kailangan may hospital bill kami, ay nilapit namin doon sa gobyerno, sa munisipyo, yung, I think, ano ba yun siya? Parang congressman doon sa lugar namin. Pero hindi naman po kinuha yung original, tiningnan lang ng secretary, tapos ibinalik sa anak ko, inirecord lang, tapos binigyan na lang siya ng time na babalik doon. Tapos ayun, pagbalik niya, ibinigay na yung financial assistance, kaya nakabayad kami sa hospital. So itong nangyari kay Ate Rose ngayon, iwan ko, hindi ako naniniwala, pasensya na lahat ng papers, original, ibibigay mo doon sa tao. Di ba dapat ikaw personal lang mag-aasikaso noon, ikaw ang pupunta doon. Ano yun, ang niya, i-reimburse niya, gusto niyang ang assistance na hihingi niya doon siguro, baka lahat ng gastos niya ipapabalik. Kasi nandun doon yung mga resibo eh. Pero kahit ganun, dapat hindi pa rin niya ibibigay yung mga original. Hindi rin. Kasi ako mga babae din, pa sa Maynila, naranasan ko yan dyan sa sa Caloocan Annex, may bagong dyan sa may Zapote Road. May munisipyo dyan. Lumapit kami sa DSWD. Patulong din doon sa isang anak ko na para din sa health assistance. Tinignan lang din yung mga record namin. Hindi nila kinuha yung original. Kami pa rin yung may hawak. Kaya ito kay Ate Rose, kaya nagtataka ko yung sa credibilidad niya ba. Baka ayaw niyang ipakita kay Papa Dins yung mga papers, yung mga records niya. Kaya sinabi niyang wala, nandoon sa tao na tutulong sa kanila. Kasi wala naman siyang pinapakita kay Papa Dins. Simula nung hospital siya, nireseta ng gamot, wala nang ipinakita Yung resulta, yung mga findings sa kanya, examination sa hospital, walang ipinakita. Iwan ko sa inyo kababayan, may nakita ba kayo na mga papers ni Ate Rose doon sa check-up, sa medical check-up? Meron ba kayo nakita na ipinakita niya kay Papa Dins? Kasi ako wala Hindi ko alam, wala ako talagang nakita. So, hinahanap ko rin yun. So, hindi ko alam kung nagsasabi nga ba ito ng totoo si Ate Rose. Ate Rose, alam ko may sakit ka, kung talagang may sakit ka. Siyempre, naaawa ako sa parte mo. Kaya lang, ang mali kasi doon, Ate Rose, nagsisinungaling ka Bakit kailangan mong gumawa ng istorya? Bakit kailangan mong gumawa ng kwento? Ano yun? Para kaawaan ka? Para ano ba yung purpose mo? Bakit kailangan mong magsinungaling talaga kay Papa Dins? Na siya rin yung naiipit sa amin ng mga viewers. Alam mo, nadidismaya si Papa Dins.
Grabe, naaawa ko sa kanya kasi mayroon pa siyang vlog nga na naabutan yung dalawang anak mo na nasa tindahan ninyo, nagtitinda. Tapos may mga istorya sila na kesyo yung isang anak nyo, hindi na nagtatrabaho. Saan nalito ito si Papa Dins? Ano ba talaga yung totoo? Bakit kailangan nyo magsinungaling? Yun lang naman talaga ang problema, Ate Rose. Kasi kung magiging honest kayo palagi, huwag niyong pagtatakpan kung mayroon man kayong problema, may intindihan kayo eh. Kaya lang yung parang ano yun, parang nagpapasikat kayo na katulad ng food cart na nabiliin nyo na, hinuhulugan nyo na. Tapos hindi pa pala, ano yun, parang pasikat lang na, ay kaya na, may naipundar na sila para tuloy-tuloy yung tulong. Pero sa suma total, at the end, malalaman natin yung katotohanan na hindi pala totoo na sa inyo yun. Hindi pala totoo na yung hulugan nyo. At hindi rin pala totoo na nakalipat na kayo, makakalipat na kayo. Buwan na ate. Ate Rose, buwan na yung nakalipas. Hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Ano nang nangyari? Tapos ang sabi mo pa, doon sa lilipatan ninyo, 3 tao lang ang allowed, ilan kayo na nandyan, 4, ganon. So, ano nang nangyari? Ako naintindihan ko talaga, naawa ko kay Papa Dins. Dahil, kumbaga kinakapalan na lang yung mukha niya dahil siya yung sa sponsor eh. Oh, ano na to ngayon, Ate Rose? Ano ba talaga ang totoo? Hindi ka namin inihusgahan. Ano lang, yung katotohanan lang. Kasi nandyan na kayo sa social media, nagpapakita na kayo, di ba? Meron pa kayong, sabi nga nung iba, bakit nag-off cam pa ng usapan? Pero okay lang yun. Naintindihan namin, may para sa privacy nyo na rin. Pero yung malinaw doon, Ate Rose, buwan na ang nakalipas, hindi pa rin kayo nakakalipat. Anong meron? Anong nangyari? Tapos sabi mo pa nga, wala na, isa na lang ang nagtatrabaho sa inyo. Wala nang iba. Yung naman lang, yung asawa mo na lang, yun na lang ang nagtatrabaho. So, paano na yung ngayon? Sure pa ba na nandyan pa yung binigay ng sponsor para sa paglipat nyo ng bahay? Or baka yun naman ang dahilan na kaya hindi kayo makalipat-lipat dahil wala na kayong maipag-down deposit doon, maipa-advance doon sa lilipatan ninyo. So, hindi namin alam, Ate Rose, ikaw lang ang makakapagpatunay niyan kung talagang nandyan pa. Kasi kung tutusin, basta may pera, madali kang makalipat eh. May malilipatan ka, maraming bakanting bahay eh. Basta nandyan yung pera sa'yo. Pero kung wala, nagastos na, mahirap talaga. Mabigat yan. O, diba? So, kayo mga kababayan, ka-business, ka-papi, kalingap. Alam ko dyan sa comment section, marami ang hindi naniniwala sa mga pinagsasasabi ni Ate Rose. Marami talaga. Kaya Ate Rose, pagpasensyahan mo kami kasi nakikita namin. Oo, hindi saktual. Pero, hindi naman kami mga ganun ka walang pakiramdam. Sa mga nakikita namin na yung mga gestures mo, yung kilos mo, yung galaw ng mata mo, yung mukha mo, yung pagsasalita mo, makikita kasi yung mayroon kang inililihim talaga eh. Mayroon, Ate Rose. Hindi namin kine-question yung kalagayan ng buhay mo. Yung kine-question dito kasi nga may tumutulong na sa'yo, sa pamilya ninyo, pero hindi ninyo pinahahalagahan. Marami nang nagdaang sponsor sa inyo. Oo, mahirap ang buhay, Ate Rose, pero kung pinagyayaman ninyo yung konting biyaya, siguro lalago din at lalago yun. So, hindi natin alam kung paano kayo dumiskarte sa buhay. Diba? So, yun lang ang akin ngayon. Question mark din ako, Ate Rose. Totoo ka nga ba? Nagsasabi ka ba ng katotohanan? Nandyan pa rin ba? Ang tanong ni Papa Dins, kung buo pa rin yung, naitabi mo pa rin ba yung pangbayad ninyo sa lilipatan ninyo? Nagaling sa sponsor? Kasi kung wala na, ano na naman kayang alibay? Kung sakasakaling mabuko, kung totoong, kung halimbawa wala na, ano na naman kayang kadramahan ang ilalabas mo? Ang sasabihin mo kay Papa Dins at mapapanood din namin yun. Siyempre, sabi mo nagpapamedical ka. Intindihan namin yun. Kapos kayo sa pera. So, pagka ganun, possible kaya, ate, na nagamit mo na din yung para sa pang down payment ninyo sa inyong lilipatan. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Nagtitiis dyan sa tinitirhan ninyo ngayon. So, Ate Rose, kung gusto mong maniwala kami sa lahat ng sinasabi mo, magpakatotoo ka na lang. Kasi sayang eh. Parang pinaiikot-ikot mo si Papa Dins. Pinaglalaruan mo si Papa Dins. Bakit mo sinasabing pinaglalaruan? Dahil ilang beses na eh. Ilang beses ka nang nagsasabing lilipat. Kayo na lang, tutulungan sana kayo nila Papa Dins. Pero sabi mo, kaya nyo na. So, ano na, Ate Rose?
Nakikita mo talaga, wala naman ano dito eh. Nung nalaman mo, napanood mo yung nabuko ka na ni Papa Dins na hindi sinabi na nung tunay na may-ari na hindi binebenta sa inyo. Doon ka siguro napahiya. Tsaka wala ka talagang karapatan magalit kay Papa Dins, Ate Rose. Na natuklasan niya yung ganung bagay. Dahil unang-una, kayo ang may kasalanan dahil nagsisinungaling kayo. Pati yung mga anak mo siguro, nalilito na rin. Hindi alam kung pinagtatakpan ka rin. Diba? Mahirap yun at mahirap kasi sa mga kababayan natin, kabisnes, kapapi at kalingap. Itong nangyayari kay Ate Rose, maging leksyon din to sa atin, lalo na sa ating mga nanay. Ating mga nanay, huwag tayo magsisinungaling, nanay. Tayo. Kasi kung ano yung ginagawa natin, makikita ng mga anak. So, malamang, pag sila na yung may sariling pamilya, baka makapikat nila yung pagiging sinungaling natin. Hindi maganda yun, di ba? Hindi maganda. Di ba, sabihin mo yung totoo kahit masakit pa yan, basta katotohanan lang. Kasi balibalik ta rin man talaga yung katotohanan, lalabas pa rin. Yung kasinungalingan, lalabas ang katotohanan. Kaya mahirap magsinungaling. Kaya Ate Rose, magbago ka na. Matagal na yan eh. Maraming beses ka na talagang ganyan. Marami nang nauumay sa'yo. Diyan sa comment section, mababasa mo Ate Rose. Buhay mo yan eh. Hindi ka hihingi ng tulong kung hindi mo kailangan. Tinutulungan na kayo, kaya lang kayo yung hindi nagpapahalaga sa tulong na ginagawa sa inyo. Lalong-lalo na galing sa ka-business family. Ang alibay mo na hindi mo masabi kay Papa Dins yung katotohanan nung nandun kayo sa kanila, nagluto nga kayo ng pansit. Hindi ka makakuha ng pagkakataon na sabihan, tagal na nun ate. Ba't mag-chat ka kay Papa Dins para sabihin yung totoo? Pero pinaabot mo talaga. Akala mo siguro hindi malalaman ni Papa Dins yung katotohanan sa mga sinasabi mo. Marami pa kami matutuklasan sa inyo. Sa bandang huli siguro, unti-unti araw-araw na hanggat hindi pa kayo nakalipat. Ito yung aabangan talaga natin ngayon mga kababayan. Yung paglipat nila kung meron siyang pang down. Inuulit ko, yun ang aabangan natin. So, baka may magsabi na naman dyan paulit-ulit ako. Ganun talaga yun. Dahil exciting tong ginagawa ni Ate Rose ngayon na meron palang ganitong tao ba na tinutulungan na nga nagsisinungaling pa. Sana magbago ka na Ate Rose kasi sayang yung mga biyaya, sayang yung grasya. Kasi magandang buhay kung nasa katotohanan kay. Lalo na't may tumutulong, napakaswerte ninyo, may tumutulong sa inyo. Diba? O saan nagsasabi ng iba, wag yun ang tulungan yan kasi ang lalaki ng mga katawan, maraming masigit na nangangailangan. Totoo naman talaga eh. Kasi ang tinutulungan naman dito ni Papa Dins dapat yung anak eh. Si Arvin, kaya lang pasaway si Arvin. Binabayaan na rin yung pag-aaral. So kung ako, yung tinutulungan kong ganyan, katulad ni Arvin na hindi nag-aaral lang mabuti, stop na rin ako. Hanap ako ng ibang mas deserving. Totoo, Papa Dins, pasensya na. Yun talaga. Kasi maraming mas, maraming mas magagaling, matatalino na nagsisikap talaga. Yun ang dapat tulungan. Ito si Arvin, nandyan na halos yun na lahat. Walang pagbabago. Matigas pa rin ang ulo. So, hindi natin alam kung paano ang pagdisiplina ni Ate Rose sa kanyang mga anak. So, karapatan niya yun. Pero ito lang, Ate Rose, dito lang kami nagre-react, nagko-comment sa pinapakitan mo sa amin na may tawag dito hindi ako nakukumbinsi na nagsasabi ka ng katotohanan. Yun lang. Kasi nagsinungaling ka na minsan eh. Nagsinungaling na mahirap talaga paniwalaan yung mga katulad na nagbibigay ka ng mga palusot. Yun, palusot. Magaling ka magsalita eh. Para makuha mo ulit yung mapapaniwala mo si Papa Dins. Pero alam ko si Papa Dins, din yan. Kumbaga, nagdududa din yan sa isip niya, hindi rin siya maniniwala. Pero tinatanggap niya kasi tinutulungan kayo eh. Hanggat yung pasensya ng ka-business family nila, Papa Dins, napakahaba eh. Sobrang haba. Sobrang maunawain sila. Kita nyo naman yan, ilang taon na kayong tinutulungan, sige pa rin. Doon nga tinanong ka ni Papa Dins na kung magpapablog ka pa. Okay lang, magpapablog ka pa daw, sabi mo nga eh. Siyempre nga naman, hindi ka, ayaw mong, wala kailangan mo ng tulong eh. At saka yung reaction mo na, nung sinabi ni Papa Dins na, kung pwede, itutulungan ka pa rin nila, lilipat kayo ng bahay, mas malapit sa kanila, parang success na sabi mo. Parang yung ganun, nagtakip ka pa ng bibig. Parang success, no?
bibitawan ng nila Papa Dins. So, tutulungan ka pa rin. Pero sana lang talaga, Ate Rose, darating ang panahon, darating yung oras na magiging totoo ka na. Totoo ka na sa lahat. Unang-una, maging totoo ka sa sarili mo, Ate Rose, yun ang importante. Bahalang mag-ano ka sa ibang tao. Sa sarili mo, kung tapat ka sa sarili mo, matik na yan. Tapat ka rin sa iba. Tapat ka rin sa labas. Tapat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kung mismo galing dito sa puso mo, totoo ka. Magaan sa loob yun. Magaan ang buhay. Kung mismo sa sarili mo, hindi mo niluloko ang sarili mo. Kasi mahirap kalaban ang konsensya. Yan ang pinakamahirap na kaaway, Ate Rose. Kalaban. Hindi mo pwedeng kalabanin ang konsensya mo. Kaya, kung sa harap-harapan nakakapag-deny ka, nakakapag-salita ka ng palusot, pero yung isip mo, darating ang araw, kukontrahin ka ng konsensya mo. Kaya na nga antayin namin na kusang loob na maging malinaw, maging yung puso mo, yung talagang katotohanan lagi ang iyong ilalabas. Hindi namin alam yung reason mo kung bakit mo nagagawang magsinungaling, bakit nagagawa mo nga pagtakpan yung mga problema mo na hindi mo na lang sabihin yung totoo. Hindi mo na lang sabihin. Ano yun, para mabango ka sa makakapanood sa'yo, madagdagan kayo ng sponsor, then mga ilang araw lang lalabas na yung may mali. Meron kang hindi nasabing totoo. So yun lang sa akin yung mga kababayan, So ibigay nyo rin po ang inyong sariling reaksyon, sariling opinion patungkol po dito sa mga sinabi ko. Basta ako po, hindi ako kumbinsido na nagsasabi ng totoo, ito si Ate Rose patungkol doon sa kanyang medical abstract. At patungkol doon sa pera na bigyan ng sponsor na nandyan pa rin sa kanya, intact. Hindi ako naniniwala hanggat makita ko na totoong nandyan pa nga. Diba? Thank you Lord. Diba? At least paglipat nila, hindi na mahirapan. Kasi inisip ko talaga, what if nagastos na pala nila yung 9,000 na pang deposit, pang advance. Tapos ito sila Papa Dins, nakahanap na ng lilipatan. Sila Papa Dins ang magbibigay ng pera, pang down. So, okay lang yun. Tingnan na lang natin ang mga susunod na kabanata. So hanggang ganito na muna ang aking reaction. Shout out po sa lahat. Lahat po na nakasuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo palagi. Ate Marilyn, ingat po. Alam ko may pinagdadaanan ka din. Sana okay na ang iyong kalusugan. Shout out din po sa aking family. Mag-iingat kayo mga anak. At sa aking nanay, see you soon na after 2 years. Ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, ingat din po kayo, Kaguwangs 3M, sa lahat-lahat po. At ang aking mga kaibigan dyan, aking pinsan, Walls Tradition, thank you sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Maraming salamat sa suporta ninyo sa akin. Gabayan po tayong lahat ni Lord. Nasa kanyang pagpapala. Pasalamat lang po tayo palagi sa ating mga natatanggap, maliit man o malaki. Yun lang po. To God be glory. Sige Ate Rose, kaya nandito kami dahil meron tayo isang yung paglipat ninyo doon sa panibagong bahay ay ayun, matutuloy na, no? Matutuloy na dahil sumagot yung may-ari, makakalipat na sila doon at tuwan-tuwa ito. Wow. Ay, pasalik ko. Ayan, meron tayo isang kababayan ang nagpadala ng pagmamahal para sa inyo. At yun nga daw, yun ay para sa inyong paglipat. No? Sampakan natin na. Yan, ito ay galing kay Ma'am Maria Irene. Shoutout po kay Ma'am Irene. Maria Irene. Shoutout po, Ma'am Irene. Magkano yan, Teros? 9,000? Po, yung Down payment, no? Bilang tayo, Teros. Bilang. Ito ay nagbigay siya ng pang down. Yung 9,000. Palakpakan natin. Ito po ay tigo 100. So, bilangin natin. No? Nakakabati ko. Bali, ilang ano yun? Ilang tigo 100? 10. Yung 5,000, hindi ilang 100 yun. 25? Oh, galing ni Talino. Sige, bilang, Tiros. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Parang kulang eh. Kulang. Saan yun? 25. 50 dapat. Ikaw talaga. Akala ko talaga. 50 pala. Isa pa. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sakto. 5,000 yan, Tiros, no? At meron pa. Hoy. Plus 4,000. Okay, mo. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. Malapakan natin si Ma'am Irene. Thank you po. Kung tawag dito, yung pang down po na binigay ko, nasa inyo pa. Oh, nandyan na. I-safety nyo po yun kasi siyempre, hanapin din nyo ng nag-sponsor sa inyo. Opo, nandyan pa. Ay, magamit kayo. Ano yan, magamit nyo sa kinauubulan. Nung kahapon po, ano yung siya dyan sa City Hall? Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira.